Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagkakandara pa na sinalubong ng Wudang Sect Elder ang ating bida na si Yonjuka, at tinatanong na kung talaga ba na nagtungo ito sa kanya upang makita. Nang makalapit naman siya dito ay agad siyang tinawag ng isa, at sinabi na mabilis na siyang kumuha ng mga damit na masususuot nito, agad naman siyang pinasalamatan ng Wudang Sect Elder. Ngunit sabi nito na wala lamang iyon para sa kanya, dahil ang kinakatakot lamang niya ay ang makita siya ng ibang mga disciple na walang damit. Sinabihan naman siya ng ating bida na hindi naman dapat itong nagtungo sa kanya ng may pagmamadali. At mukhang nasasabik siyang makita ito, na masaya naman na sinang-ayunan ng elder, sabi pa nito habang papaalis na wala siyang kahit na anong nabalitaan papatungkol sa kanya kaya naman ay inakala niya na nalimutan na ng ating bida ang kanilang pinag-usapan na pagdalaw, kaya naman na ngayon ay nandito na siya ay dadalhin siya nito sa lugar na kung tawagin ay ang Jinmo Palace. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida na kung anong klaseng lugar naman iyon. Sa isip naman ng naiwan ay nagtataka ito sa mga nangyayari, kaya naman makalipas ng ilang sandali ay agad itong nagtungo sa kanilang Wudang Sect Leader at sinabi na ang kanilang elder ay may kinatagpong kung sino na mula sa labas. Sabi pa nito na ang dumating na mula sa labas ay isang bata lamang, at bukod pa doon ay nagkandara pa ito upang batiin lamang siya at hindi na nagawang magbihis bago gawin iyon. Sabi pa nito na matapos ng pagkikita ng dalawa ay agad niyang dinala ang binata sa kanilang Jinmo Palace, sa nangyari ay nagulat naman dito ang kanilang sect leader. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lang siya na kahit ang kanilang top disciple ay nahihirapan na makakuha ng pagpayag sa pagtutungo sa Jinmo Palace, kaya naman ay anong dahilan ng elder na si Sage Chonji na papasukin ang isang taong labas sa lugar na iyon. Sinang-ayunan din ito ng isa at sinabi na maging siya ay nahihirapan na intindihin ang nais na gawin ng kanilang senior brother kaya naman ay agad siyang nagtungo dito upang ibalita ang patungkol doon. Sabi pa nito na ayon sa kanyang mga narinig na ang mga martial arts scripture na nandoon ay ang mga humahawak ng kasaysayan ng kanilang Wudang Sect. At kung sakaling nagtungo sila doon upang ipagbigay alam nila sa buong mundo ay maaring humantong ito sa pagdanak ng mga dugo, kaya naman ay nagbigay ito ng suhestyon at sinabi na kailangan nilang pigilan ang taong labas na iyon sa pagkuha ng mga impormasyon na nakalagak sa lugar na iyon. Sa kabilang banda naman ay agad naman na nakapunta ang dalawa sa Jinmo Palace. At namamangha ang ating bida sa mga nakikita niya dahil sa napakadaming mga aklat ang nasa paligid. Sabi naman ni Sage Chonji na ang lugar na ito ay punong-puno ng mga pinakatatagang secret manual sa loob ng Wudang Sect, at maaari niyang basahin ang kahit na anong naisin nito dito. Sabi naman ng ating bida na hindi siya parte ng kanilang Wudang Sect kaya naman ay tinanong niya ang elder na kung ayos lamang ba na gawin niya ang bagay na iyon. Sabi naman ni Sage Chonji na naiisip niya na ang rason kung bakit siya nagtungo sa kanya ay may kaugnayan sa martial arts, kaya naman ay dinala niya siya sa lugar na ito. Dahil dito ay napasabi naman ng ating bida na gaya nga ito ng kanyang inaasahan. At totoong hindi siya ordinaryong tao, napasabi naman ng elder dito na kung ano pa ba ang kanilang maaring mapag-usapan bukod sa martial arts. Bukod doon ay nagawa nitong mapaliwanagan ang taong nagtungo sa kanya upang paslangin. At ang nais niya lamang ay sundan din ang kaparehong landas na kanyang tinatahak, dagdag pa niya na ang lugar na ito ay ang lugar ng nag-uumapo na mga manual na mas makakapagbigay sa kanya ng magandang mga paliwanag kaya naman ay gawin nito ang lahat ng kanyang naisin sa mga aklat na kanyang makikita, dahil dito ay masaya naman na sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na hinding-hindi siya tatanggi sa nais nito. Matapos naman na makapaghanap sa iilang mga aklat na nasa kanyang harapan, ay napatanong naman ang ating bida na kung maaari ba siya nitong matulungan sa paghahanap sa mga librong may kaugnayan sa telekinetic spirit sword technique. Sa nangyari ay nabigla naman ang elder at muling tinanong si Yonjuka na kung tama ba ang kanyang pagkakarinig na ang hinahanap nito ay ang telekinetic spirit sword technique. Dahil dito ay masaya itong napasabi na hindi ito humihinto na sepresahin ang matandang kagaya niya, at mukhang nagawa na nitong maabot ang level kung saan ay maaari na siyang makagamit ng telekinetic spirit sword technique. Sabi naman ng ating bida na hindi niya magawa ito ng maayos ngunit alam niya kung papaanong gawin ito,
Matapos ay tinanong siya ng Elder na kung sa papaanong paraan naman niya nagawang matutunan ang telekinetic spirit sword technique. Matapos na may kwento ng ating bida ang patungkol sa mga nangyari sa kanya ay napasabi naman ng Elder na hindi nito inasahan na magagawa niyang kalabanan ang Righteous Heaven Sword Master. Sabi naman ng ating bida na hindi niya magagawang matawag na pakikipaglaban ang bagay na iyon dahil sa bigla siyang tumakas noon. Sabi naman sa kanya ni Sage Chonji na may iilang mga tao lamang sa martial world ang may kakayahan na matapatan ang espada nito, at ang malaman na nagawa nitong makipagpalitan ng atake sa isang iyon ay talagang labis niyang hinahangaan ito, kaya naman ay walang dapat itong ikahiya sa nangyari. Malungkot naman na napasabi ang ating bida na walang paraan para magawa niyang matalo ang matandang iyon gamit ang kanyang martial arts, dahil sa nagawa na din niyang gayahin at gawin ang telekinetic spirit sword technique. Ngunit hindi ito gumagana gaya ng kung ano ang inaasahan niya, kaya naman ay napapaisip na siya na sukuan na lamang ang patungkol doon. Sabi pa nito na matapos ng kanyang pakikipaglaban sa Dark Spectral Sect, ay bigla na lang na nagbago ang kanyang isip, dahil nang malapit nang mamatay ang Strength Demon na kanyang nakaharap ay bigla na lang itong nagbago bilang isang halimaw na kahit kailan ay hindi pa niya nagawang makita. At matapos nun ay ang kanyang mga atake ay hindi na naging epektibo. Sa nangyari ay nabigla naman ang Elder na si Sage Chonji sa narinig nito na may kakayahan ng mga iyon na magpalit ng kanilang mga anyo bilang isang halimaw. Bukod pa doon ay sinabi nito na ang kanyang mga pag-atake ay naging wala ng epekto sa mga ito. Sabi naman ni Yonjuka na naging maswerte pa siya dahil sa mayroong teknik siya na gumana sa mga ito upang magawa niyang mapatamba ang Strength Demon. Ngunit sabi nito na ang problema ay isang hamak lamang na 10-headed demon soldier ang isang iyon, at upang magawang matapatan ang mas malakas na 100-headed demon soldier, ay kailangan niya na mas maging malakas pa kumpara sa kanya ngayon. Sa nangyari ay napasabi na lang si Sage Chonji na kung ang mga sinabi nito ay totoo, ay ang problema nila sa Dark Spectral Sect ay mas mapanganib pa kumpara sa kanilang inaasahan, at ang mga sinabi nito ay talagang mahalagang impormasyon. Kaya naman sabi nito na sasabihan niya ang lahat sa Wudang Sect upang magawang makapaghanda ng mga ito, nang bigla naman siyang tinanong ng Wudang Sect Elder na kung ano naman ang dahilan kung bakit naisipan na nitong magtungo sa ibaba ng kabundukan ng Mount Wufeng. Sabi naman nito na nais niyang makalanghap ng sariwang hangin sa ibang lugar at umasa na makakakuha siya ng mga aral sa kanya. Dagdag na tanong pa ng Elder na kung siya lamang ba ang bumaba sa kabundukan ng Mount Wufeng. Sabi naman ng ating bida na kasama niya ang matandang si Shim Yanggak. Sa nangyari ay nagtaka naman ang Elder na kung bakit hindi niya kasama ito dito ngayon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Wudang, ay napapasabi si Yanggak na ngayon ay bibilanggan niya ang mga tao sa Wudang Sect na mayroong galit sa kanya. Ngunit sabi nito na kalimutan na niya ang bagay na iyon dahil sa hindi na din niya naalala ang patungkol doon, matapos ay napasabi siya na ito pala ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilan ang kasabihan na ang kung sino na nasaktan ay hinding-hindi makakalimot, ngunit ang nanakit ay madali lamang makalimot. Sa lugar naman ng ating bida ay masayang napapasabi ang Wudang Sect Elder na maganda ang naging desisyon nito na pagbaba sa kabundukan ng Mount Wufeng. Sabi naman ng ating bida na bukod doon ay madami na din ang nagbago sa kanilang Mount Wufeng hideout, dahil ang halos sa kanyang mga kapatid sa bandido ay umalis na sa kabundukan, dahil sa ang orihinal na dahilan lamang nila kaya nandoon sa lugar ay ang mabuhay lamang, at wala nang rason para sa kanila ang magtagal pa sa lugar na iyon. Sa nalaman ni Sage Chonji ay napasabi na lamang siya na mukhang ang Bandit Union ay sa huli ay nawala ng mga talentadong mga martial artist. Ngunit para sa kanila sa Order Sect Martial World, ay ang pagdating niya ay isang biyaya. Sabi naman ng ating bida na wala siyang dapat na ikabahala para sa matandang pinuno ng bandido, dahil sa labis naman siyang malakas upang walang hindi kayanin na kahit na ano. Matapos ay napatanong naman ang Elder na kung matapos ng sa Heaven Sword Master, ay mukhang nagawa din itong makipagpalitan ng mga pag-atake sa isang Shattering Heaven Demon Lord, at ang makalaban ang dalawa sa top 10 greatest masters at magtungo dito nang wala man lamang kahit na anong bakas ng pinsala ay labis siyang pinapahanga nito.
Sabi naman dito ni Yeonjuka na kung ang dalawang iyon ay kakalabanin siya ng buong lakas ay nakakasigurado siya na hindi niya magagawang makaligtas doon ng buhay, at matapos na makalaban niya ang mga ito, ay bigla na lang na naisip niya ang patungkol doon, na kapag ang mga kalaban na kanyang makaharap muli sa hinaharap ay kasing lakas ng dalawang iyon, ay ang kanyang kasalukuyang lakas ay walang kakayahan na protektahan ang kahit na ano. Sabi naman sa kanya ng elder na hindi nito kailangan na mapanghinaan ng loob, dahil sa masyado pa naman siyang bata at mas lalakas pa kalaunan, bukod doon ay hindi naman na siya nag-iisa pa. Ang kanyang mga kapatid sa Mount Wufeng hideout na kanyang pinrotektahan, ay ngayon ay magiging ang kanyang kalakasan. Sabi pa nito na kapag mayroong magpakita na kalaban na kapag siya at ang kanyang mga kasama ay mahirapan, ay hindi magdadalawang isip ito na tulungan siya. At alam niya na maging ang Shattering Heaven Demon Lord ay ganun din ang nararamdaman nito para sa ating bida, kaya naman ay hindi nito dapat na intindihin ang mga patungkol sa kanilang mga kaaway na kanyang kakaharapin. Dahil dito ay napasabi na lang si Yeonjuka na ngayon na hindi na siya nag-iisa ay labis siyang natutuwang marinig ang lahat ng iyon. Ngunit sabi nito na mayroong mga problema ang minsan ay kailangan na mag-isang kinakaharap. Kaya naman ay naiintindihan niya ang mga hinaing nito ngayon, matapos ay sinabihan niya ang ating bida na kung bakit hindi nito ipakita sa kanya ang natutunan niyang telekinetic spirit sword. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Yeonjuka ngunit sinabi niya sa elder na hindi nito kayang makontrol ang kanyang lakas, kaya naman ay wala siyang kasalanan kung sakaling masaktan man niya siya. Matapos na sumang-ayon ni Sage Chonji ay agad naman na silang lumabas. At mula doon ay agad naman nang sinimulan ng ating bida ang pagpapakita sa elder ng kanyang natutunang teknik, ang telekinetic spirit sword, at sinabihan niya ang elder na sa ngayon ay nagagawa lamang niyang magawa ang teknik sa ganitong level. Habang pinagmamasdan naman siya mula sa malayo ni Sage Chonji, ay hindi ito makapaniwala sa kanyang isipan, dahil sa totoong nagagawa nito ang telekinetic spirit sword. Bukod pa doon ay lagpas pa ito sa level sa kung sino na hindi talaga magawang makontrol ang teknik, at hindi ito makakita ng mga kamalian sa mga ginagawa ng ating bida ngayon. Dagdag pa niya na ang batang ito ay ninanais na gumamit ng telekinetic spirit sword ng kasing level ng sa Righteous Heaven Sword Master. Nang bigla naman na muli siyang pinaalalahanan ng ating bida at sinabi na uulitin niya na hindi pa niya kayang kontrolin ito kaya naman ay kailangan niyang mag-ingat. Matapos ay sinabi nito na uumpisahan na niya ang ay-atake ito sa kanya, kaya naman ay agad na din niyang binitawan ito patungo sa wudang sect elder na si Sage Chonji. Ngunit sinabi naman niya dito na wala siyang dapat na ikabahala pa, dahil nang mula nang bumalik siya ng wudang sect, ay itinuon niya ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay, kaya naman ay ipapakita niya dito ang lahat ng kanyang mga natutunan. Kaya naman ay hinding-hindi siya magagawang mapabagsak nito ng ganito lamang kadali. Nang makalapit naman ang atake ng ating bida ay bigla naman na natigilan ito, at bigla na lang na napatanong, na kung anong klaseng kapangyarihan ba ang kanyang nararamdaman ngayon, ngunit matapos na mapatalsik siya ng atake ng ating bida ay bigla naman na may malakas na pagsabog sa kinatalsika ng wudang sect elder. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad siyang pinuntahan ng ating bida upang kamustahin. Nang makalapit ay sinabihan niya ito na kung hindi niya magawang saluhin ang pag-atake ay dapat ay iniwasan na lang niya ito, kaya naman ay agad siyang humingi dito ng paumanhin dahil sa nangyari. Sabi naman sa kanya ng elder na ayos lamang siya at mas maganda na sa mga bato siya tumalsik dahil kapag nagawa niyang mavisak ang Jinmo Palace ay siya bilang isang sect leader ay mapapatalsik sa lugar na ito. Sabi pa nito na hindi pa din ito tumitigil na lagpasan ang kanyang ekspektasyon sa ating bida ng may labis na laking agwat, at ang kanyang ipinakita na telekinetic spirit sword ay talagang kakaiba at hindi na nito kailangan pa na makakuha sa kanya ng paggabay. Sabi naman sa kanya ng ating bida na ayos lamang ito dahil sa nagbaka sakali lamang siya dito, at dahil sa nagawa na niyang makitang muli ito ay sapat na iyon para sa kanya. Matapos ay sinabi nito kay Yeonjuka na kung saan ang kayang maabot ng kanyang mga mata, ay ang kanyang isip ay agad din nasusunod. Kaya naman ay kung hanggang saan ang abutin ng kanyang isip, ay ganun din ang kaya ng kanyang chi. Ang chi ay nabubuo sa paggalaw ng kanyang isip, kaya naman kapag gumalaw ang kanyang isipan, ay gumagalaw din ang kanyang chi,
ito ay umaangat, bumabagsak, naghihiwalay, at nagsasama-sama, at ang lahat ng ito ay nangyayari depende sa kagustuhan ng isipan. Ang isipan ay ang diwa ng chi, kaya naman sa pamamagitan ng pagsasama ng chi sa lahat ng mga bagay, ay ang kung sino ay unti-unting magagawang mamaster ang espada. Makalipas naman ng ilang araw, sa isang ilog sa Wudang, ay napapatanong ang matandang si Yanggak na kung kailan naman kaya bababa sa bundok ang batang si Yonjuka, dahil sa nagawa na nitong lunudan ang kanyang sarili sa alak kahapon, kaya naman ay wala nang natira pa na magawa kung hindi ang mangisda ngayong araw. Nang bigla naman itong natigilan ng may maramdaman itong huli, kaya naman ay mabilis niyang iniangat ito, ngunit bigla naman siyang nagtaka dahil sa ang isdang kanyang nahuli ay parang napakalakas, dahil dito ay bigla naman na naputol ang kanyang panghuli. Nang bigla naman na may espada na papalapit sa isda na muling babalik sa ilog, at matagumpay na natuhag ito, sa nangyari ay namamangha naman ang matandang si Yanggak, at bigla napahinto nang napagtanto niya na ang teknik na ito ay pamilyar. Nang bigla naman siyang tinanong ng ating bida na kung ang isda na ito ba ay papakuluan niya o di naman kaya ay iihawin, dahil sa ang mga pagkain na mayroon sa Wudang ay talagang hindi niya gusto. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.